Ang second episode, actually is, kuwan na ito, combine ko na lang ng Basilan at saka Saulo. Para isa na lang. Sabi ko nga, dumating kami sa Basilan ng mid of 1976. Initially, nandun ako sa Delta. Ang unang detachment ko yun, yung kaharap mismo ng Sampinit. Hanggang ngayon. May Peace Monument na doon, sir. Pero nung dumating ang classmate ko, si Danny Soriano from Cagayan, sa Alpas siya, nakipagpalit siya. So hindi kami pwede magsama sa isang kumpanya. Punta siya sa Delta, so pumunta ko sa Alpa. Ang Alpa nandito sa Matarling. Ang Bataan Headquarters na doon sa Minsi. Yung malapit na harap ng Provincial Headquarters ng PC. Tapos ang Bravo sa Maluso. Ang Charlie doon sa Tayran. Ang Delta doon sa Kapatagan. Dati ako doon. So dito kami sa Matarling. Matarling is midway between Isabela ang Maluso. So ang hindi ko makalimutan na maraming pangyari pero I will na lang sa mga isa ay yung attack ng Barangay Santo Niño. Barangay Santo Niño is situated northeast of Matarling. Siguro mga sa air distance, mga 2 kilometers lang yun. It is a Christian barangay. East of that is the famous Caro Kapayawan. Doon naka-gold cross si Caro Kapayawan. Talagang matindi ang kalaban dyan. So on that fateful evening, midnight of December 31, 1977, magtatapos ng 76 sana, pero magsi-77. 77 na pala. Dumating kami, correction, 77 kami dumating sa Basilan. So, December 31, New Year's, nagluluto kami ng arroz caldo. Remember, that was Christmas. So, half of my company nasa Christmas break. Luluto kami ng... Pero before that, dinibot ko na ang aking mga detachment sa kilometer 9, sa Maligi, kilometer 11, kilometer 13. Ang 13 malapit sa Santo Niño. Sabi ko sa kanila, wag na kayo pagpupunta pagkipagsayawan dyan ha. Akala ko nga, hindi ako sinunod, pero sinunod pala nila. So on that midnight, tutukan sa Santo Niño. Sabi ko sa Barangay Santo Niño yan, patay, baka may mga sundalo tayo. So, kakaunt ng tao sa CP, sa Matarling, kasi Christmas break niya eh. After a few minutes, tumatakbo yung dalawang kapgo. Nung 6D pa nun, wala pang kapgo 6D. Sir, inatak kami sa Santo Niño. Wow, come. Dalawang opisyal kami sa Matarling, pero inisip ko ako sasama kasi pag delikadong lakad, hindi pa ba yung mga bata? So yung mga napadpad dyan sa CP na nagliwaliw sa Isabela, hindi nakapunta yung kadatsmin, diyan natutok sa CP. Yan ang dinala ko, nako ng 12 katao. Eh walang mga baril. Wala rin susi doon sa supply room. Saan si Sardintol? Nandun, nagpasyal sa Isabela. Sirain mo ang atip, kako. Kumuha ng mga baril. Ako nag-lead. So yung highway na yan, tapos may tulay. From Matarling, papuntang balik sa Isabela, from Matarling, mga 700 meters, may tulay na, Matarling. Bago ka dumating, tatawid ka sana ng hill, pagbaba mo, Santo Niño na. Pag-atim, sana, pinano ko ng Panginoon, sabi ko, baka may ambush dyan, kasi nag-attack sila, magsisitambus. Huwag tayo sa akyat dyan. Tawirin natin yung tulay. Nagbaybay kami sa malayo, nagbaybay kami sa Parbank. Kaya paglabas namin, nasa likod na, binanatan, withdraw yung mga rebuilde. Kasi nasa likod na, sasak sila, bakit dito kami dumaan eh. Nag-expect sila dito sa harap eh. Kaya yun wala sa libro ng mga style yan. So pag alis nila, punta kami, kakaawang tingnan, mga laman nagkalat sa mga damit.
Kaya nagsasayawan yung mga Kristiyano. Yung mga bata putol ang kamay, hindi na nag-iyak. Basta ano lang sila. Parang nakaganon na lang. Kuha ko ng yung hinihila ng kalabaw na bangka, ang tawag namin kangga, yung malalim. Tatlo yan, puno ng mga sugatan. Ang mga patay, iniwan muna namin mga sugatan. Inibakwit namin sa Matarling. Pagdating sa Matarling, dadalhin na namin sa Isabela sana sa madaling araw yun. Early, tumawag sa akin yung batalyon commander, sabi niya, huwag kayo gagalaw dyan. Maraming ambos ang kalsada papuntang kasi may impo ka agad. So, karakawa yung mga sugatan. Pinuntahan ko yung mga nurses kasi mayroon doon may nurses station dahil sa Matarling. Sentro kasi itong barangay Matarling. Ang tawag niya that is Barangay Concepcion ng Lantawan Town. Ginising ko para first aid, mga pang So because of that, sumumpa kami na mayroong mananagot nito. We came up with a plan ng nightly ambush operation. Gabi-gabi na ambush operation doon sa Karukapayawan. Tatlong kaming opisyal, rotation kami ng isang pahinga, dalawang kasama. So sa tatlong gabi, isang pahinga mo lang. Ambush operation. Doon pagkinig mo sa mahalata mo na pa darating na eh. Pag nag-ambush ka, gano'n mo sa lupa, narata mo na may tao darating. Marami nagbakasyon yan. Nag-report kay San Pedro. Pag hindi kami nung later na, kaya mga ilang buwan namin ginawa yan. Napakahirap yan, sakripisyo, pero trabaho, sabi nga, commitment to the job. Walang sa akin kahit sa akin nalagay, kahit sa opisina, kahit saan, commitment to the job. Ngayon, nung matagal na, pagod na mga bata, siyempre, nagtigis ang aming platon, to platon, dalang opisyal kami. Hating gabi, naghihilik. Nagano siya, Hihilik. Tulog eh. Niligkapan ko yan. Uy, nag-aambos tayo. Sabi, yes sir, pero pagod na talaga. Hindi ko na yung limit ng human insurance talaga. Kaya minsan hindi kami hindi pumasok ang kalaban kasi malayo pa. Dinig na yung hilik eh. Ngayon, yan ang hindi ko pwede sabihin na yan. Kasi basta ang aming pakanako na araw-araw may bakasyon sa buwan. Yan. Naibawi nyo naman yung mga sibilyan? Ay, maraming bawi. Mga 5 months yan na saksi na operation. Sabi ko nga, pag hindi kami makakuha ng kalaban, mayroong bakasyon sa buwan dyan. So yan ang unang hindi ko makalimutan. Pero yung sakripisyo na yan, alang-alang sa mga namatay na sugatan sa Barangay Santo Niño, tiniis namin yan. Ako kahit ako ng pagod. Pero yung mga nakikita mong sundalo talaga, nakakaawa na. Yes sir, parang pero wala na ito. Sa pagod mo naman gabi-gabi na mag-aambus. Mahirap ang ambus operation sa Siyempre sir, hindi ka pwede matulog eh. Oo. Ay yung hindi naman sa matagal ng pagod, na talaga, may umabot na ang maximum nila na endurance. Yan. Ang isang din na pangyayari doon na high moral lang Alpha Company is natumbok namin ang plenum ni Jerry Salapudin sa barangay. Sige sir, ikwento natin si Jerry Salapudin kasi siya ang kalaban nyo doon nun eh. Sa barangay sa Dantawan. Yan kasi matanda na tayo. Hindi ko alam mo saan. Barangay. Ito is the famous barangay. Kasi dyan nawala po ang isip. Sa barangay na yan. Itong mga 2000s. Naputa ng ulo. Yung nag-ambus sila. Katas walang pumasok. Kaang-kaang na sila papuntang water point. Silang inambus. Matikang. Barangay Matikang. Lantawan. Famous yan. So, anong nangyari? May impo
na magpiplinum ang Basilan Revolutionary Committee doon sa Barangay Matikang. So, si Battalion Commander nag-move doon sa bayan ng Atong-Atong. Ang tawag ng lantawan ng poblasyon Atong-Atong. Nagsipi siya. Kinumit ang Alpha Company dito sa Matarding. Papuntang west yan ng Matikang. 3 platoon minus kami. Tanghali, pero dumating kami doon mga hapon na, mga papayag na. Ang pinakamaswerte doon, awan, hindi nila pinistuan itong isang hill. May malaking bahay na walang dingding. Ang kanilang atip lang, walang dingding. Kumpirinsa sila. Sa harap, isang squad na naka-paredress. 3 team na naggagalugod sa mga feather roads. Nakapwesto kami doon. Sa pagtawag ng batalyon na hintayin nyo ang Delta Company kasi maraming kalaban eh. Hindi namin kaya yun sa dami. Basilan Revolutionary Committee. So, hintay kami ng hintay. Walang dumating na Delta kasi galing pa sa kapatagan ng ang Delta. So, decide namin, sabi namin, pag hindi namin banatan ito at madiscover kami, patay kami nito. Mas mabuti pag banatan na lang natin para at least Ilan lang kayo, sir? 3 platoon minus. Pwede na. Pero basta makauna, sir. Oo. Pinakanta namin ng 2 masinggan, tumbahan yung mga isang nakaparandes, takbuhan. Kasi walang dingding yung mga bahay na pagkumpirensa kasi kanya-kanya silang. It took several minutes bago sila nakaretong fire. Nung makaretong fire sila, magdidilim na po. Umuulan ang puutre yung platoon ko. 2 sugatan ko. Tahol. Yung sugatan ko, sigyang iyak. Sigyang daing na mamamatay na siya. So sabi ko kay Battalion Commander, Sir, mag-breakthrough ako. Wag, maraming kalaban. Hold the line lang kayo. Bakbakan namin hanggang madaling araw. Because of that, marami kami nakuhang maraming casualties sila, marami kami nakuhang baril. Kaya happy ang Alpha Company, 11 ang meritorious investment. Grabe siya, ang laki encounter nun. Malaki yun. Kasi magdamag yan. Umuulan 2 o 3. Pero if you are in that situation, wag mo ipakita sa tao na ninirvus ka. Inhale-exhale ka lang. Wag ka magpapakita. Kasi pag ang mga bata tinitingnan ng commander nila. Pag tiger gear ng commander, magta-tiger gear ng mga bata. Kailangan control your fear. Fear of the unknown. Pero yun, sir? Yun yung first major encounter? Yan ang pinakamalaki namin na encounter sa Basilan. Sa Basilan. Sa Matikang. Barangay Matikang, Lantawan sila. So, yun. And then, happy mo ka, 11 ang enlist na walang basta ilagay ang pangalan. Hindi sila kasi daming. Tapos dumating ang Delta. Hindi na nga pag umaga, wala pa rin ang Delta. Okay lang. At least, kasi kung hindi na binanatan, hindi sila nabawasan, di matindi yun. Pero matindi rin yung counter-attack nila, sir, sa inyo? O, matindi ang counter-attack. Talagang magdamagan. Tayo, ma-introduce tayo, pero control. You control your fear. Control lang. Lalaki tayo, sundalo. Bakit puto mag-training tayo sa army? Kaya dyan ang trail sa infantry talaga. Ngayon, maraming mga pangyayari pa. Pero suma total, yun na nga, that was already 78. Nag-reshuffle na kami sa Basilan. Yung area namin, yung 34 IB sa Lamitan, pumunta sa area namin. Ang area namin, Isabela, Lantawan, Maluso. Tapos pumunta kami dito sa area ng 14 sa Sumisip, Parap Tipo, sa Maluso. Katapos, ang 14 na pumunta sa Lamitan. Ang 42 IB, doon pa rin sila sa Tipo-Tipo. Nung nasa Southern Basilan na kami, that was mid-78, doon, with due respect,
Sinasabi ko, mayroon din mga official na, can you imagine, Dennis, company CP ko, kumbaga sa Arrowhead Formation, nandun sa forward point ako. Doon sa Returns Rehabilitation Area. May ganun-ganun na rin pala nun, sir. Oo, doon may rehabilitation area. Parang naging community niya doon. Doon ako pinagsipi. Ang mahirap dyan yung kalsada pababa, winding, hard and winding road. Dito, Manggal, katapos, doon sa may dagat, nandun Batal Headquarters namin. So, ang akin, para hindi ako maambos, kasi ang mga kapatungan dito sa highway, dito sa Baling, Kabingbing, sa ano. Ang ginagawa ko, yung aking Willys Jeep, kinakargahan ko ng mga Muslim. Hanggang dito sa hood, para hindi kayo maambos. Ang problema, ilang araw lang, putol lang mga muli sa Willys ko. Masyado mabigat. Pagdating ko sa batalyon, walang support kasi wala pang MOE noon. So, walang support. Paano ito? Wala naman sa libro. Pinuntahan ko yung manager ng Madiko. Kasi yung area na actually, plantation ng coffee at saka mga coconuts. Ang tawag yan, Manggal Development Company. Buhay na buhay pa nun, sir. Kasi wala na ngayon. Wala na ba? Oh. Sabi ko, bay. Kasi taga Davao yun. Pwede maka-MR ng mulye. Ilan ang gusto mo? Aba, palitan mo na lahat. Libre ako kasi piniarang ko. Pagkalan ng batalyon na hindi ako magagawa ng... Okay. Kaya punong-puno ako palagi para hindi ako maambos. Yan ang aking style eh. Pag kayo lang walang sibilyan, maambusin ko. Grabe ang highway. From the highway kay Kwanyan, bundok yan sa rehabilitation area dyan sa Sumisip. At saka bumibida ko ng maraming tinapay. Pagdating ko doon, kasi mga kapitbahay na mga bahay ng mga ex-rebate, pamigay ako ng punta mga bata, bigay ng mga pagkain. Kaya yung mga magulang, pag may sightings, papunta sa akin, sir, may kalaban doon. Pinupuntahan namin, hindi na kayo maghihintay na atakin kami sa city. Mga para-paraan yan sa... So yan ang nangyari. So, in the last quarter of 1978, wala na talaga, di na makakaya ni Mission, talaga napilitan na kami pumunta sa Hulo. So, dinaanan kami dito sa Manggal ng LST, may karga na 45th IB. Kasi ang pumalit sa amin sa Basilan, 45th IB, 41st IB, 29 IB at saka 30 IB. 45 IB, nakasakay na sa LST, sumakay kami. Tapos nag-travel ka from Sumisip, papuntang dito sa Lamitan, sa North, para ibaba ang 45th. Mula sa Sumisip hanggang dito sa, nagbangka ako ng Pusoy. Swerte ko naman, kaya nakinabahan ako, mamalasan ako sa ulo. Maswerte ko sa, pagdating namin sa Lamitan, di baba ng mga 45th. Sabi ko sa yung company commander, binigyan ko ng balato. Bay, pwede akong makahiram ng isang jeep mo. Ako sir, sabi niya. Pupuntahan ko lang yung mga kaibigan ko kasi may minamahal tayo doon. Pumunta pa ako sa Balubo. Kay Balubo. Pagdaan ko sa, kasi ang instruction ng batalyon, within 1 kilometer lang dyan sa pier. Malayo ang pier sa Lamitan eh. Kasi mamaya, around 1:30, alis na kami ng barko. Pagkakarga ng 43rd IB. So, body kami 43rd sa 32nd sa barko. Pagdating ko sa SB, sa isang barangay ko, nandun ang mga Alpha Company, inuman ng beer. Violation. Kaya ako nag-violate din ako. Biyan man. Hindi alam na ba talaga. Kasi nagpaalam muna tayo dun sa mga mahal sa buhay natin. Pagbalik ko, sabi ko, alauna ay medya ang alis ha, tantayin nyo. Ito, bili pa kayo ng 2 case na beer. Yung pala naging cost doon, ang iba, sabi niya, alis na tayo. Hindi ubusin muna natin ng bigay ni CEO kasi matindi ang dating ko sa kanila. Pag sinabi ni CEO, susundin nila. Kasi after 2nd, after 5,
saludo rin ako sa mga Igorot, mga Ilocano. Kasi ang 32nd is more of Ilocano, Igorot yan. Kadami. Daredevil na rin siya, no, sir? Oh, Daredevil. Daredevil na. Yan mga Ilocano, Igorot. Ang tatapang din ng mga Igorot. Yan. So doon siguro ang kanilang ubusin ng aking bigay kasi bigay ni CEO. All deal ni CEO eh. Pagdating namin sa pier, paalis ng barko, marami pang wala. Alpha Company, may ibang mga kumpanya pa, konti-unti. Isasara na ang na 2 batalyong commander doon, mga galit na nandoon si Lapos at saka si Israel ang portatal. Doon sa may bridge ng barko. Yan, pasok ang mga bata. Wala pa rin yung grupo na binigyan ko ng berdo. Isasara na naman. Sandali lang, 5 minutes. Binaba ko. Kahit, siyempre, nakarmalite tayo. Baba. Wala pa rin. Pagtingin ko rin po, sa manantingin niyo po, kapanik mo na yung kaya, mga batang parang ganun ba ang mentality? Sinara na talagang barko. Atras ng barko. So, siguro mga 50 meters na. Dumating mga tricycle, takbuhan na yung mga bata. Eh wala na, sakay sila sa bangka. Naglubid na lang akyat sa barko. Pero ako may plano na ako. Hindi ginawa ng company commander kasi takot papatayin ka na, pupunta na ka sa ulo ko tapos ano ka. Ang papakita ko dito kung gaano nagtitik ng commander. Pero dapat calculate this. Mayroon ka style. So ako, yung first sergeant ko, dati ako kasama sa Cotabato, si Sergeant Tisin, matapang din niya. Siya ang first sergeant ko, sabi ko, loaded yung Armalite mo, tambay ka lang dyan. Pinakita ko sa mga batalyon commander kung paano magdisiplina. Yung isang security ko, naka-ready din. Yung Armalite ko, walang laman. Pero ang quartesing ko, loaded. Pinapormation ko dyan, yung 12. Yung mga na-late. Kasi pinakita ko sa mga batalyon commander kung paano ako. Hindi ako natatakot kahit papuntang hulo na. Yung mga company commander, takot ng tao kasi papatayin sila sa hulo. Baka sa pinagtatadyakan mo niyang kabog. Sigandar gano'n ng barko, papuntang hulo kami. Bugbog, sarado na sila. After ng lupay-pay na siya, kinuha ko armas. Itsang ko sila. Nang ano, sir? Nang Armalite. Sino lalaban? Kasi kakasapas siya, walang laman eh. 45, babarling ko sila eh. Wala naman pumalag. After that, disperse. Sabi ko kay First Sergeant, magdidilim na. Transfer mo lahat yan sa First Platoon ha. Para hindi sa likod ko. First Platoon sila. Asa na sila? Aywan ko sir, naghiwa-hiwalay. Utang nang isip ko pa baka magbanatan na kami dito sa barko. So ako, full pack ako, magdamag. Full pack ako at saka hindi ako gano'n natulog. Ready to fight tayo. Ganyan pala yung uso ng mga panahon niya, sir. Matindi. Kaya tatawanan ko iba yung parang. Ngayon, pagdating namin sa ang debarkation namin would be Maimbong. Sa Southern Lohok. Ito ang pinakamatindi. Ang lakas ng alon. Talagang matindi ang alon. So yung kapitan ng barko, LST, hindi makamaneuver. So after some time, nag-decide sila, pumunta na lang kami sa Parang. West of Maimbong. Sa Parang. Doon na kami kami pa naman ng leading company, Alpha Company. Nalaman ng batalyon commander ko sa intelligence na marami nag-aabang sa amin sa Maimbong. Lalamukin pala kami noon. Kaya, guys, yung alon eh. Ako pa naman ang leading company. Kaya talaga parang yung ginawa kina General Mission, sir, sa tropa niya sa 1974 na binagbagan sila pa, pa lang doon, sir, sa sila magkaba din ng 18IB. Sir, nung panahon na yun. Yung sa inyo, inaabangan din pala kayo noon. Inabangan kami. Pero Diyos ang nakialam, malakas ang alon sa Maimbong, doon kami dinap na lang sa Parang. Kaya diretso kami doon nagsipi ako doon sa Silangkan.
ang daming pagsubok sa buhay ko. Ang company commander ko, ang aking mga platoon leader na dalawa, puro mga ex-rebel. Kamag-anak nito pa yung isa. Pero yung isa, si Lieutenant Asyan, matapang yan. Antingan yan. Yan ang medyo malapit sa akin. Pero yan yung isa, medyo halata ako. Hindi masa kasi parang nakikipag-compete sa akin na bakit ako pa naging EXO ng Alpha nung kami sa Basilan. Galing ako sa Delta, bakit pumunta pa ako sa Alpha? So, katabi namin nung SF, detachment ni Lieutenant Antolin, taga-Tarlac. Naging kaibigan ko kasi malaking barangay yung Silangkan. Gumawa ng paraan sila, area ni Kwanyan, area ni malapit na, area ni Tupaylong yan. Dinala kami dito sa Pinyan Hill, southeast of Silangkan. Kasi may plano pala sila doon sa isip na ubos. Inatak yung isip na yan eh. Ubos sila. Except isang sundalo na may asawa na taga Silangkan. Pati ang official patay yun. Isip. Yun. After that, may nangyari sa Pinyan. Doon nakita ng mga bata. Ito, shortcut ko na. Marami nangyari. So, may nadamay ng mga So, ang aming CP doon sa Pinyan Hill, so yung isang platon na sinasabi ko isang opisyal, inilagay ko sa tatas sa Pinyan Hill. So, 2 platons lang kami dito sa temporary CP ko. Pero ang CP ko, plywood, mosque na plywood, walang gaano defensive. After that incident, may impo na atakin kami ng SPMF, din sa So, miniting ko mga bata. Pag nagdipinsa tayo kako dito, kaya believe sila eh. Baka maraming makakaswerte sa atin. So, ang gagawin natin ganito. Token force ang magbabantay ng mga gamit natin. Kasi baka dating kami. Lahat ambush position tayo. Lahat ng enemy avenue sa approach. Ambush position, magdamag. Ay, napunta pa naman kami dun sa may marami na matay. So, nag-aambong yung amoy ng dugo. Pero wala pa ka nang ganun kadami, sir. Ganun kadami yung patay ng mga panahon na yun talaga. Tayo mag-grabe ako yung mga bata, bidig na pero mga paraan. So, siyempre, hindi na sila nag-attack ng gabi kasi alam nila sa taon lang aso na maraming deployment kami. Kasi puro ambush position kami. Doon bumindog ng mga bata sa diskarte. Wala saldo yan. Kung magdepensa ka lang dyan sa mosque na puro plywood. Wala sila. Kakainin ka ng buhay doon. After that, kinabukasan, relieve kami doon. Dinala kami doon sa biid. Yun na, yung harap ng biid, dimonto ko, halos araw-araw bakbaka namin dyan. Sa madaling sabi dyan, maraming pangyari dyan. Pero sa awa ng Diyos yan, yung Alpha Company, 2 lang yata ang kaswalte ko dyan. After that, na maklear namin ng parang Indanan Road, marami nakakatawang na istorya dyan. Hindi ko nasasabihin. Ay dinala na kami sa Look, which will be the next episode. So ito sir, ano ang main difference nung ito sir, mga kasi nasa Sulu na kayo, nanggaling na kayo ng Basilan, Central Mindanao. Ito, introduction nyo pa lang ng Sulu. Gaano ka, 3 major yan, sir, as in? With your respect, ha, nakita ko, iba ang psychology ng Tausug, eh. Matindi talaga ang labanan noon sa Huro. Mas matindi. Pero ang pagkaibigan mo naman ng Tausug, very kwan sila sa, sila, pare-parehas lang pa yan, pati Maranao, Maguindanao. Pero tinitingnan ka muna nila, titisingnan nila. Kung straight ka, hindi ka kurakot, hindi ka korap, hindi ka yung tiger-gear, kumbaga sa military. Pag you're strong but you are fair, they will respect you. All the Muslims. So, basta pakita mo na straight ka, hindi ka nang kurakot dyan. At saka may isang panindigan ka, may isang salita ka, they will respect you.
Kaya nga sa hulo noon, pag may dumating na batalyon, titistingan nila kung matatag ka o hindi.